Nangyari na yung kinakatakutan ng Lakers dito kay DeAndre Ayton ngayon. Nakuha nila yung panalo kontra sa Utah Jazz. Ang problema, na early out itong si DeAndre Ayton dahil sa injury. Sa first half pa lang, 13 minutes lang ang nilaro niya at 2 points and 3 rebounds lang ang nagawa niyan. Hindi na yan bumalik pagkatapos ng halftime game. May report na pwedeng araw madiagnose to dahil sa knee contusion na nakakuha niya. Delikado talaga mga pare ko, lalo na nasa tuhod nga raw ngayon yung main injury na nakakuha nitong si Ayton. Wag naman sana maging malala mga pare ko, lalo na nasa magandang lagay nga raw sana itong si Ayton sa rotation ng Lakers at maganda yung nagiging simula ng laro nito. Naging questionable agad yan para bumalik sa naging laro habang dinadala niya yung sitwasyon bilang out for remainder of the game. Yan yung nangyari. Wala namang detalyadong update kay JJ Redick o mula sa mga teams tungkol sa recovery time nitong si Ayton. Malinaw na sinabi naman ni Redick na wala pa silang konkretong update tungkol sa kalagayan ni Ayton dahil sa nakakuha nitong injury. Bago ang injury niyan ngayon, halos hindi madalas na miss ni Ayton yung laro sana sa Lakers. Ayon sa report, isa lang ang game na hindi niya nilaruan o absent siya kontra dito sa Miami Heat. Sa lahat ng paglalaro niya ngayong season, nagsimula siya bilang starter sa bawat game na yan. Mula sa 14 appearance niya, nag-average yan ng 16.5 points, 8.8 rebounds at halos 1 block per game yung ginagawa niya. Sa pagkaka-ruled out ngayon nitong si Ayton, nagsimula sa second half si Jackson Hayes bilang center nila at mas lumaki ang minutes ni Maxi Kleber bilang backup big man. Dahil sa injury ni Ayton, kailangan nga raw talagang maging handa ang Lakers sa pagiging small ball nila o paggawa ng bagong roster rotation kung hindi agad makakabalik itong si Ayton. Dahil wala pang solid na update na nilalabas ngayon about sa injury nitong si Ayton o kung kailan to agad makakabalik sa magiging laban nila kontra dito sa LA Clippers. Wala pang report na makakapaglaro to o pwedeng nasa questionable pa o nasa injury list talaga to. Sa kabilang dulo, sinabi naman mismo nitong si Austin Reeves na si LeBron at Luka yung dalawa sa pinakamahusay na passers o playmaker sa NBA. Sabi niya, kapag ginawa raw ni LeBron o Luka ang tamang read, tamang decision making kung sino yung papasahan at kanino at kailan, 90% ng oras naglalaro sila ng advantage sa basketball. Ibig sabihin may numerical o positional advantage sila, may extra defender o nag-collapse sa depensa. At kung ganon, nagiging madali nga raw para sa mga to at lalo na sa mga ibang role player nila na makakuha ng score o makagawa ng magandang shot mula sa 3 o sa perimeter. Sa press interview kasi, nagpasalamat mismo si Reeves kung paano nga raw ginagamit ni LeBron at Luka ngayon ang mga pick and roll at mga lob pass para gumawa ng tamang pasa at kung paano nga raw nagkakat ang ibang mga player nila sa tamang oras at lugar. Kaya nakikitang mas lalo nga raw gumaganda talaga ang rotation ng Lakers ngayon dahil meron silang dalawang superstar, dahil merong Luka at LeBron na isang araw talaga sa pinakamahusay na leader at playmaker sa NBA League. Yan mismo ang nakikitang pinakarason kung bakit nagpapatuloy ang magandang run ng mga to ngayong season. Mula sa mga transition, rotation at cuttings, nagagamit ng mga to sa maayos. Yung ibang mga key players at role player nila, kahit yung mga nasa bench, nabibigyan ng magandang pagkakataon na maging scorer sa game. Lalo na kung may pagkakataon na nasa bench nga raw yung mga core na to. Yan yung nagiging magandang rason at nakikita ng mga analyst na dahilan kung bakit nananatili sa mataas na antas ang Lakers ngayon sa Western. Kaya para kay Austin Reeves, yung pagkakaroon nga raw ng LeBron at Luka sa lineup nila, hindi lang tungkol sa scoring power nila kundi higit sa lahat playmaking at intelligence, lalo na pag nasa loob ng court yung dalawang to. Dahil sa kanilang kakayahan sa pagpasa at tamang decision making, mas maraming advantage plays ang nagbubukas para sa mga ibang manlalaro nila. Yan mismo ang nakikita ni Austin Reeves pagkasama niya sa loob ng court itong si LeBron at Luka Doncic.